Yung nag-i-expect ka, tapos wala ka palang ini-expect. In-arrange niya agad yung 2 room for me and my bodyguard. Tapos in-arrange niya yung 5th floor, yung buffet, lahat. Everything is all free. Pasara na lang yung aeroplano mo, naghihintay yung anak ko sa Haneda. Ang ginawa ko, bumaba ako. Hi everyone! Malapit na pong mag-1 buwan at mukhang hindi na babalik si Norman Enidoro. Ito ay dahil sa natambakan siya ng kaso at may mga paparating pa galing sa Napolcom. Sa video na ito ay panoorin natin ang mga video ni Norman Enidoro na hindi ko pa napapanood bilang pag-alala sa kanyang kalokohan. Panoorin natin ang video na ito. Simulan natin ang video sa masasabi ni Norman Enidoro sa mga katulad ko naghihintay mag-live ulit siya. Tapos wala ka palang ini-expect. Ayan. Yung nag-i-expect ka, tapos wala ka palang ini-expect. Frustration yun. Frustrating, sorry. Nag-i-expect ka, tapos wala ka palang ini-expect. That's so frustrating. Diba? Minsan kapag frustrated ka, hindi mo malaman sa sarili mo kung nagiging tanga ka na o tumatalino ka pa ba? Parang ganon. Ipinagyabang naman ni Norman Enidoro ang kanyang diamond guard at inayos daw agad ang room pagkadating pa lang ni Norman Enidoro. Parating ako, dahil sinalubong agad ako ng marketing officer, si Christine. In-arrange niya agad yung 2 room for me and my bodyguard. Tapos in-arrange niya yung 5th floor, yung buffet, lahat. Everything is all free. Just using my perks. Yes. Diamond, the highest perk in New World. Newport. Bashir! Oh, nge. Diba? Ang sakit ng katotohanan, diba, Bashir? Kinanginang yan. Diba? Ang sakit, no? No? Pero, Ipinakita naman ni Norman Enidoro ang kanyang ngiti at ibabaon daw niya ang mga netizen gamit ng kanyang ngiti. papatayin kitang naiinggit. Yes. Papatayin kita sa inggit. Ibabaon kita at ililibing kita ng aking mga ngiti. Ngi! Nge. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Alam mo kung ilan ang diamond card ko? Pakinggan naman natin ang kwento ni Norman Enidoro na parang kwentong barbero kung paano siya naging pandemic hero. May kwento ko lang sa inyo yung mga unang bahagi ng COVID-19. Yung talagang pagputok na pagputok. Kung hindi ako nagkakamali is nasa loob ako ng aeroplano nung paalis sana ako ng Pilipinas. Papunta ako ng Japan. Narinig ko yung ating Pangulo na nanawagan na kailangan niya ng mga individual na tao na tutulong sa gobyerno. So, Para palang teleserye ang gawa-gawang kwento ni Norman Enidoro dahil pasakay pa lang siya ng eroplano ay bumaba na daw agad siya. maniwala kayo sa hindi, bumaba ako ng eroplano. Pasara na lang yung eroplano, naghihintay yung anak ko sa Haneda. Ang ginawa ko, bumaba ako. Bumaba ako ng eroplano, umuwi ako ng bahay dahil lockdown na nga. Tapos paggising ko, nakita ko yung ating mga kababayan na as in total lockdown noon sa buong Metro Manila. Nagkahanap lang ako ng vitamins noon. Nakita ko sarado lahat, tapos nadaanan ko yung ating mga kababayan sa ilalim ng underpass at ng flyover. Yung mga nanlilimos nating mga kababayan, wala na nanlilimos, walang makuha na ng tubig, wala lahat, total lockdown. Sabi ko, ano ba yung magagawa ko? May tawag daw galing sa itaas, sabi ni Norman Enidoro, at tila patunay ito na may ipo-ipo sa isip ni Norman Enidoro. And then suddenly, it's the divine intervention, parang may nagsalita sa isip ko na, ito ba yung purpose ko? So I started to give food packs ko yun. Kinalagpag ko na lahat ng mga tauhan ko. Sabi ko, magpakain tayo dahil hindi natin malalaman kung makakasurvive itong mga kababayan natin dito sa underpass at flyover. Kasi total lockdown walang tubig,
O, sino yung manlilimos sa kanila? Eh wala nga, lockdown nga, walang tao, wala ring mabilan ng pagkain, kahit pamintera sila. So doon nagsimula at Akala ko ba ay trilyon ng pera ni Norman Inidoro? Pero bakit hindi niya kinaya? Samantalang isa or dalawa lang naman ang nakikita sa kanyang video. hanggang sa dumami na ng dumami, hanggang sa sabi ko, hindi ko na to kaya. Kaya naman, nanawagan ako sa mga mayayaman, no? Ini-start ko yung Mayaman Challenge, so may pagkasarkastiko, but it helps a lot dahil napakaraming sumagot. Marami sa mga kababayan natin dito na naging positibo at maraming tumugon nun. So nakatulong ko, alam ko nakatulong sa lugar. Kaya ako po, isa ako sa mga nakibahagi doon. Sa kabila ng being private individual ko, nakibahagi po ako, nakilahok po tayo. Isa po tayo sa mga nanguna kung paano natin matutulungan yung ating mga kababayan na nahihirapan. Tila ginamit naman ni Norman Inidoro ang kataas-taasan para sa kanyang kalokohan. Ayun nga po, dinalangin ko sa ating dakilang lumika. Panginoon, hindi ko po alam kung ano yung kalaban ko. COVID po ito, hindi ko po naiintindihan kung ano ba yung COVID noon. Do not fear, for I am with you. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon. Kaya hindi po ako natakot. Kung ano man po yung nangyari sa akin at kinahinatnan ko, alam ko pong ginabayan ako ng ating dakilang may kapal upang patuloy pang mapagtagumpayan lahat ng bagay at pagsubok na inatang niya sa aking balikan. Parang napakasarap po na maging kabahagi ako sa tunay na pagbabago ng ating lipunan. Francis Leo Marcos po. Ayaw naman ni Norman Inidoro na tulungan siya ng netizen at ang mga sarili daw nila ang tulungan nila at wag daw si Norman Inidoro. Sabi ni J. Ocampo, PM mo ako, tulungan kita sa mga kaso mo. Tulungan mo ako sa mga kaso ko. Bakit mo ako tutulungan? Tulungan mo nila yung sarili mo. Make yourself a better one. Mumurahin at kakaldagin daw naman ni Norman Inidoro ang korap na politiko basta magpakita ang netizen ng ebidensya. Saldi ko at Romualdez, hindi mo kaya tirahin, boss. Alam mo, hindi ako nakikisawsaw sa mga taong, alam mo yun, bigyan mo ako ng isang solid evidence. Kaltagin ko sila. Yes. Bigyan mo ako. Padalan mo ako sa ng kahit anong pwede natin maging solid evidence. Pag kinaldag ko yan, pupunta mismo ako ng kongreso, doon ko mumurahin yan naka-live. Hamunin kong lumabas. Oh. Kilala niyo ako. Pag sinabi ko, buwis buhay ako. Ganun yun. Bigyan mo ako ng ebidensya. Hintayin mo ma-find out ng na guilty sila. Pag hindi, pakikita ko sa'yo kung paano ko sila kanain. Kinanginang yan. At yan po ang ilan sa mga kalokohan ni Norman Inidoro na hindi ko pa napapanood at isinama ko sa aking koleksyon. Sa ngayon po ay matindi ang pinagdadaanan ni Norman Inidoro at napaka-imposible niyang malagpasan ito. Itinigil na niya ang kanyang pagla-live para mawala ang kanyang relevance at makalimutan ng lahat ang kanyang kalokohan. Tila imposible na rin na bumalik si Norman Inidoro at kung bumalik man siya ay ilang buwan na ang lilipas. Ito na yata ang nalalapit na wakas dahil sa pagbagsak ng inakala niyang isa siyang pandemic hero. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.